Una sa lahat, News 5 exclusive, elementary school sa Baguio, Nilooban. 8 classroom ang pinasok ng nag-iisang kawatan. Ang matindi pa, ang suspect, notorious din daw sa basag kotse. Ang buong detalye ng pagnanakaw na yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Sino bang dapat managot sa gumuhong tulay sa Isabela? Pangulong Bongbong Marcos pinuntahan ng Kabagan Santa Maria Bridge. Who is responsible is basically who made the design. So mahina talaga ang design dito. Sa pool sa video, mga e-trek na naghahari-harian sa highway at nagka-counterflow pa. Partidong Lakas CMD, dominant majority party ngayon, eleksyon ayon sa COMELEC. Ang dominant minority party naman, abay kaalyado rin ng Lakas. Dambuhalang asteroid babagsak daw sa mundo sa 2032. Pero teka muna ha, totoo ba yan? Ito naman ang mga nauuso ngayon, ang mga sobrang Latina sa ganda at ang mga pamuscle ng mga naka-white sando. Ngayong gabi, inanunsyo ang pagbibitiw sa pwesto ni Ivan Uy bilang kalihim ng DICT, ang Department of Information and Communications Technology. Mismong Malacanang ang nagkumpirma niyan. Hindi binanggit ang dahilan ng pagbibitiw. Tinanggap naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni Uy. Magtatalaga naman ang officer in charge ang palasyo habang wala pang kapalit ang kalihim. Palpak daw ang sinumang nagdisenyo ng tulay na bumagsak sa Isabela. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos nagsabing merong mali kaya't gumuho ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge. Ang project contractor naman ng naturang tulay, giniit na maayos ang kanilang pagkakagawa at aprobado pa raw yan ng DPWH. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na bumagsak kamakailan. Nakasabit pa ang truck na sinasabing sanhi ng pagguho. Pero ang sinisisi ng Pangulo, ang palpak na disenyo ng tulay. Ang punot-pulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ngayon lang daw siya nakakita ng suspension bridge na hindi kable ang gamit. Nakadesenyo rin daw ang tulay na kayanin ng higit 40 tonelada ng kargada. Pero ang truck na dumaan, higit 100 tonelada na agad ang bigat na sinabayan pa ng ibang sasakyan. Sabi pa ng Pangulo, 1.8 billion pesos dapat ang pondo para sa tulay na may habang 990 meters. Pero ibinaba sa halos 1 bilyong piso para makatipid. Yun nga lang, ginagawa pa lang daw ang tulay ay kinailangan agad i-refit dahil gumagalaw na ito. Ngayon, lalo lang daw mapapalaki ang gastos ng gobyerno. We have no choice. We have to go back. Gastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Kaya ang tanong, sino nga bang dapat managot sa pagguho ng tulay? Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Look what happened. Giit naman ng isang contractor ng tulay. Maayos ang pagkakagawa nila dito. Kaya inaprubahan ito ng Department of Public Works and Highways. May quality yun. Meron mga testing yan. So, hindi ka makakalusot na maglagay ka dyan. Wala, hindi naman siya. Higit 10 taon ginawa ang tulay na ito na sinimula noong 2014 at natapos nito lamang Pebrero. Kabubukas pa lang ng tulay, pero ito na agad ang nangyari. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Pagtitiyak ng palasyo kung meron mang responsable kahit sa kasalukuyang administrasyon ay mananagot din ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nilooban na magnanakaw ang isang elementary school sa Baguio City. Ang suspect, posibleng sangkot din daw sa seri ng mga basag kotse. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez, exclusive.
Pasado 1:00 ng madaling araw kahapon, sa pool sa CCTV ang lalaking ito na pilit binubuksan ang pinto ng isang classroom sa Quirino Hill Elementary School sa Baguio City. Nung una, hindi niya mabuksan ang pinto. Pinapatay pa niyang ilaw para hindi siya makita. Maya-maya, inilabas ng lalaki ang isang steel bar at tuluyang sinira ang kandado ng pintuan. Hanggang sa nakapasok na siya. Yan lang ang nakunan sa video, pero hindi lang daw isang kwarto ang nilooban ng sospek. Sa classroom, we have 5 classroom. And then the stock room, we have 2. And then we have the clinic. So all in all, yung mga doors na na-open is 8, ma'am. Pero kahit maraming pinasok na classroom ang kawatan, 1,000 pisong cash lamang ang natangay niya. Hindi niya ninakaw ang iba pang mahalagang gamit ng eskwelahan. Kasi sa stock room, may mga welding machine, power tools, hindi naman ginalaw, ma'am. It's only money yung concern ng tao na kumuha. Para hindi na yan maulit, mas paiigtingin ng paaralan ng seguridad. Ayon naman sa barangay, posibleng ang salaring nasa pool sa video ay ang nasa likod din ng mga serye ng basag kotse sa kanilang lugar. Katapos niyang pumasok doon sa paaralan natin is parang naglibot lang siya doon, tapos iba yung dinaanan papunta dito sa ating view deck. Pagkatapos ng kanya sa view deck, doon na siya nagsagawa ng pagbasag ng mga kuwan natin, ng nakaparadang sasakyan natin doon. Papaigtingin din ng barangay ang kanilang pagronda tuwing gabi hanggang madaling araw. Inireport na rin ang insidente sa Baguio City Police Office. Meron na raw silang persons of interest. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kitang-kita sa CCTV ang mga salaring nakamotorsiklo na sadyang nambabangga ng mga rider para sumemplang sa kapagnanakawan. Pero hindi yan umubra sa isang rider na inunahan ang mga salarin. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. Pauwi ng rider na yan nang may makasalubong na riding in tandem sa barangay Baka-Bakahan, Pandi, Bulacan madaling araw nitong Huwebes. 2 beses daw nang bangga ang riding in tandem. Kaya bumagsak ang biktima. Pagkatapos, inagaw sa rider ang kanyang motorsiklo. Tumakas sa mga sospek habang tumakbo naman ang biktima para humingi ng tulong. Kwento ng biktima, may baril ang riding in tandem. Inakusahan daw siyang may dalang droga kaya kinapkapan siya. Yun pala gusto lang makuha ang susi ng kanyang motor. Sumasagot po ako na hindi ako gumagamit nun, hindi po ako nagda-drugs. Nung pagtayo ko, tinutukan na ho ako ng baril. Ilang minuto lang matapos ang insidente, nahagip ulit sa CCTV ang 2 kawatan na tila may masamang balak ulit. Pero nakatunog ang bibiktimahin, kaya sinipa nito ang motorsiklo ng isa sa mga kawatan. Sumemplang ang sospek sa dali-daling tumayo sa baytakas. Matapos na mabuwal ng sospek sa bahaging ito ng kalsada, umuwi na agad ng bahay ang biktima. Labis na takot daw ang naidulot sa kanya ng insidente. Inaalam pa ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng riding in tandem. Pag na-identify po natin yung mga suspect po, sasampahan po natin sila sa kasong karnaping po. Sa ngayon, pinaigting ng barangay ang pagbabantay sa lugar, lalo na tuwing madaling araw. Kung atos, pinasisimulan ko na para medyo ilag yung mga taong gagawa ng krimen sa barangay ng Baka-Bakahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Binala ng MMDA ang mga e-trike na tila naghahari-harian sa EDSA at sa Commonwealth Avenue. Ang ilan sa mga pasaway na bidyang pang nagka-counterflow. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng video na ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, naispata na isang pasaway na e-trike na nag-counterflow. Hindi nito alintana ang mga kasalubong na sasakyan. Ang isa pang e-trike na ito sa EDSA Pasay City, nahuli raw dahil pag-counterflow din. Wala siyang choice kundi umikot sa tamang linya. Hindi rin nakaligtas ang e-trike na ito dahil din umano sa counterflow. Kaya naman ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nagbabala laban sa mga pasaway. Sabi ng ahensya, dapat sumunod ang lahat sa batas trapiko. Hindi rin nila kukonsintihin ang mga lumalabag dahil abala ito at banta sa kaligtasan ng mga motorista at pedestrian. Hindi rin exempted ang mga electric vehicle gaya ng mga e-trike sa batas trapiko. Nauna nang ipinagbawal ang mga e-trike sa mga highway at isa pang pangunahing kalsada sa Metro Manila, gaya na lang ng Commonwealth Avenue. Sa kabila nito, iniatras muna ang pagmumulta sa mga lalabag. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.
Delikado ang sobrang init lalo sa mga trabahong bilad sa araw gaya ng mga enforcer at street sweeper. Kaya naman meron silang tinatawag na 30-minute heat stroke break. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Inabutan naming naka-duty sa may EDSA Reliance kanina ang MMDA street sweeper na si Annalyn Rubio. 7 a.m. to 4 p.m. ang shift niya. Pasok sa mga oras na tirik ang araw. Ang problema, may high blood si Annalyn. Sakit ang ulo ko parate, nahihilo, ganun. Dahil sa init po Tapos nasa gitna pa po ako. Bilang panangga sa matinding init ng panahon, lagi siyang may baong tubig. Yan din ang diskarte ng traffic enforcer na si Rodolfo Bernardes Jr. na may maintenance na rin sa high blood. Yung mga makina, mainit din po yan So pagka dumadaan yan, ramdam mo siya yung init. Na medyo nahihilo po. Kaya minsan po talagang tatabi po kami. Dahil sa mainit na panahon, ibinalik ng MMDA ang 30-minute heat stroke break para sa kanilang field personnel. Sa ilalim nito, papayagan ng mga naka-duting street sweeper at enforcer na umalis sa kanilang pwesto para mag-rehydrate, sumilong at magpahinga ng 30 minutos para makaiwas sa heat-related illness gaya ng heat stroke. Salita naman daw ito para hindi mabakante at hindi maapektuhan ang kanilang field operations. Precautionary measure po ito dahil kailangan yung mga frontliners natin sa kalsada, kailangan maprotektahan po natin sa gitna ng init talaga. May itinak ng oras ang MMDA sa mga field personnel depende sa kanilang shift kung kailan pwedeng gamitin ang heat stroke break. Pero pwede itong gamitin agad kung kinakailangan. Pwede pang ma-extend ng 15 minutes ang heat stroke break kung masama talaga ang pakiramdam ng tauhan at kung umabot sa 40 degrees Celsius o higit pa ang heat index o damang init sa Metro Manila. Libo-libong street sweeper at traffic enforcer ang makikinabang sa heat stroke break na ipatutupad hanggang May 31. Pag-aaralan din daw ng MMDA ang pagkakaroon ulit ng summer uniform gaya ng shorts sa kanilang mga tauhan ngayong mainit ang panahon. Samantala, may benefit package naman ng PhilHealth sa mga makakaranas ng heat-related illnesses. Mahigit 12,000 pesos ang benefit para sa mga ospital dahil sa heat stroke at heat exhaustion at higit 18,000 pesos naman para sa heat fatigue. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Dahil sa sobrang init, kanselado bukas ang face-to-face classes ng ilang pampubliko at pribadong paaralan sa bansa. Ang mga lugar na walang pasok, makikita po ninyo sa aming screen hanggang sa matapos ang Frontline tonight. Mainit na nga ang panahon pero meron pang mga nagkakainitan. Napaaway sa Liga ng Basketball sa Bataan ang dating PBA star na si El Granada Gary David. Nasa pool sa video ang gulong yan sa Frontline Report ni Ian Suyu. Normal pa ang sitwasyon noong una sa basketball game na ito sa pagitan ng nakaberde na Team Dinalupihan at nakapulang Team Limay sa Orion, Bataan. Ilang saglit pa, bigla na lang siniko ng isang player ng Team Limay ang player ng Dinalupihan kaya't bumagsak ito. Agad namang nagreklamo ang mga team officials ng Dinalupihan, kabilang na si dating PBA star at Gilas Pilipinas player Gary David. Habang nagrereklamo si David, tila pinapalakpakan siya ng player ng Limay, kaya't nilapitan niya ito saka tinulak. Hinila naman si David ng mga umaawat palayo sa bench ng Limay. Sa kalagitnaan niyan, isang lalaking naka-jersey ang pumasok sa court at inambahan si David. Agad namang humarang ang mga players, official, pati mga pulis para awatin ng dalawa. Nang humupa na ang tensyon, ineskortan ng mga pulis ang lalaking naka-jersey palabas ng court. Ayon sa uploader ng video na si Jolly, bago pa man lumala ang tensyon, nagkapisikalan na ang dalawang players ng Limay at Dinalupihan. Tumatakbo siya sabi ganun. Before that daw, may nakabanggit na sa akin na nagkaroon na ng anuhan doon. Parang naano yata daw yung liig. Yun sabi, nung nansiko. Ang lalaki namang naka-blue, na pag-alamang audience lang pala. Kasi galing sa bench namin yun Halos sa may likod ko lang. Hindi ko yung kilala. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ni David na kasalukuyang ding nakaupo bilang konsehal sa Dinalupihan pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Sa isang Facebook post naman, sinabi ng Team Limay na mataas ang respeto nila kay David. Ikinalulungkot daw nila ang insidente at humingi rin sila ng paumanhin kay David. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng Team Dinalupihan
pati ang organizers ng liga tungkol sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Walang nadatna ng mga otoridad ng salakay nila ang umano'y Pogo Hub sa Makati City. Sinuyod ng mga otoridad ang gusali pero nakapag-alsabalutan na ang mga empleyado. Nadatnan pa ng mga operatiba ang iba't ibang kagamitang gaya ng computer, cellphone, hard drive at mga SIM card. It only shows na talagang guilty sila no? Bakit ka tatakbo, di ba? If you're operating a legal company or business, bakit ka tatakbo? Hindi naman natin dinidiscount ang possibility na pinag-aaralan din tayo. So, hindi static ang environment natin. Nag-iisip din ang mga kalaban. Sa kabila niyan, isang lalaking nagpakilalang empleyado ng Pogo sa Porac, Pampanga ang sumuko sa mga otoridad. Hawak na siya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Nasa punerarya na ang pamilya ng isa sa mga nasawing piloto ng bumagsak na fighter jet sa Bukidnon. Para malaman ang tunay na nangyari sa mga biktima, binubusisi ngayon ang flight data recorder. Nasa frontline na balitang yan ng aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Napahagulgol na lang si Tatay Ramon nang ipaalam sa kanya ang sinapit ng kanyang anak na si First Lieutenant April Jan Dadulia. Isa si AJ sa dalawang pilotong nasawi sa pagbagsak ng FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force nitong Martes sa Mount Calatugan sa Talakag, Bukidnon. Nagsasagawa ng tactical night operations ang dalawang piloto bilang support forces sa bakbakan ng militar at UP People's Army na mangyari ang plane crash. Kasama rin sa mga nasawi si Captain Jude Salangoy na taga Cordillera. Ayon sa kapatid ni AJ, hindi pa nila lubos na matanggap ang trahedya. Mag-6 na taon na rin ang kanyang kapatid sa serbisyo. Gaya nga kaninang umaga nung pagising ko, naalala ko wala na nga pala yung kapatid ko. Doon, humagulgol ako. Huli raw niyang nakausap ang kapatid noong linggo ng gabi. Nagtanong siya kung kumusta daw ba yung panahon dito. 10:00 ng gabi. That's before sila lumipad para sa kanilang mission. Siguro nagtatanong siya kasi nga dito pala sila papunta nun. Ikakasal sana si AJ sa kanyang fiancé at kapwa-piloto rin ng Air Force na si Alisa Colombino sa susunod na linggo. Tapos na rin ang prenup session ng dalawa. Handa na rin ang mga imbitasyon sa kasal na gagawin sana sa Manawag Church sa Pangasinan. Sa post ng fiancé ni AJ, sinabi niyang proud siya sa kanyang nobyo at mananatili ito sa kanyang puso. May huling mensahe rin ang kapatid ng nasawing piloto. Ito lang, salute lang talaga ako kasi believe ako sa kapatid ko. Ayon sa mga otoridad, inihahanda na ang pagpupugay sa mga nasawi nilang kasamahan. Samantala, na-recover na ng Philippine Air Force ang flight data recorder ng bumagsak na fighter jet. Laman ng data recorder ang mga datos na makakatulong para malaman ang totoong nangyari. The Philippine Air Force is going to be impartial and we're going to conduct a very thorough and comprehensive investigation on this. Maging ang palasyo, pinamamadali na rin ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Kanya-kanyang diskarte ang mga kandidato para ligawan ang mga botante sa iba't ibang probinsya. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Sa Iloilo, nagsagawa ng Volunteers Campaign Kick-Off Rally ngayong araw ang magkaalyadong sina dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Sinamahan sila mismo na dating Senador Frank Drilon at Senator Risa Ontiveros. Ang pambato naman ng alyansa para sa bagong Pilipinas na si Manny Pacquiao dumalo sa pulong ng mga lokal na opisyal ng Romblon na ginanap sa Cebu. Binigyan diin niya rito ang mahalagang papel ng mga barangay worker at frontliner sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ang isa pang manok ng alyansa na si Camille Villar nagtungo naman sa Puerto Princesa, Palawan kung saan nakipagpulong siya sa mga barangay leader at mga kabataan. Nangako siya na masusuportahan pa ang sektor ng kabataan. Si Senator Amy Marcos na isa pang pambato ng administrasyon, pumunta naman sa Infanta, Quezon, kung saan nakiisa siya sa selebrasyon ng Women's Month. Namigay rin siya ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda roon. Si Senator Bong Revilla na kasama rin sa alyansa, nag-motorcade naman sa Lucena City, Quezon. Sisiguruhin daw niya ang serbisyong nararapat sa taong bayan. Habang si Senator Francis Tolentino na inendorso rin ng administrasyon, nag-motorcade sa Binyan, Laguna at Muntinlupa. Namigay siya ng pagkain sa mga nasunugan sa Binyan.
Ang kanilang kaalyansa na si Benhur Abalos nangako naman na poprotektahan ang kapakanan ng mga OFW sakaling manalo. Magkasama namang nangampanya sina TV host Willie Revillame at Senator Bongo sa Pasay. Nag-motorcade sila at bumisita sa isang mall at palengke roon. Namigay sila ng mga jacket at t-shirt. Pinatigil naman ang motorcade ng may isang lola na nasaktan dahil sa tulakan pero inalalayan siya at agad namang dinala sa ospital. Maayos na ang lagay niya. Dahil dito, pakiusap ni Revillame na kung maaari ay huwag nang sumama ang matatanda sa pagabang sa kanyang mga motorcade. Ang independent candidate na si Ariel Querubin nanuyo ng mga botante sa Imus, Cavite. Nakipagkita siya sa mga security guard na anyay mga tunay na bayani kaya handa raw siyang irepresenta ang mga ito sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Nitong Huwebes, nilabas ng COMELEC ang kanyang desisyon kung alin sa mga partido ang tatawaging dominant majority at dominant minority sa parating po na 2025 elections. Ang dominant majority ay ang Partido Lakas at ang dominant minority ay ang Nationalista Party o NP. Teka, pag sinabi mong majority at minority parties, hindi ba dapat magkalaban ng mga ito o kahit man lang magkaribal? Kaya nga majority at minority. Pero ito po, ang Partido Lakas at ang Nationalista magkakaalyado sa ilalim po ng Alyansa ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Bong Revilla, Erwin Tulfo, tumatakbo sa pagkasenador sa ilalim po ng Lakas. At si Camille Villar, Amy Marcos at Pia Cayetano naman sa ilalim po ng Nationalista Party. Bakit ang majority at minority party galing lamang sa iisang panig? Teka, ano bang kahalagaan niyang pagiging dominant majority or dominant minority party sa isang eleksyon? Ayon kasi sa batas, ang dominant majority at minority parties ay garantisadong padadalhan ng direktang election results sa kanilang mga private computer servers mula po sa mga mismong voting precincts. Ito pa, ang kanilang mga poll watcher ang bibigyan ng prioridad sa mga voting precincts, lalo na po kung masyadong masikip at hindi pwede bigyan ng espasyo ang lahat ng mga poll watchers. Bakit ganon? Dahil ang ideya kasi, ang majority at minority parties ay magbabantayan po sa isa't isa para pong check and balance. Kaya meron silang direct access sa mga resulta at merong preferential spots sa poll watching para bantayan ang kuntsabahan at ang mga dayaan. Parang majority at minority sa Kongreso, na hindi naman ganon. Pero kung ganon, edi bakit ganon? Sa Omnibus Election Code of 1985, mas klaro pa ang mga papel ng dalawang ito. Sa Section 274 ng Batas Pambansa 881, ang tawag nga sa Dominant Minority Party ay Dominant Opposition Party. Requirement sa batas na ito po ay opposed doon sa Majority Party. Yun lang, transitory provision lamang po ito para sa susunod na presidential election nung panahon yon na nakaschedule naman noong 1987. Tong 2007, pinasa naman ang RA 9369, ang Automated Election Law. At sa ilalim po nito, i-identify ng COMELEC ang majority at minority party base po sa 6 na kriteria. At kasama riyan kung gaano nakatanda ang isang partido, gaano kalawak ito, at ilan na mga nahalal na miyembro sa mga nagdaang eleksyon. Pero hindi na po kasama sa requirements na sila ay dapat magkalaban. Basta't kung sino po ang number 1 base sa 6 na criteria na ito, siya po ang dominant majority party. Ang number 2, siya naman ang dominant minority. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kung gusto nating ibalik sa nakaraan na ang dominant minority party ay totoong galing po sa oposisyon, abay kailangan repasuhin ang batas na yun. At hanggang hindi po nangyayari yan, posible ang gantong sitwasyon kung saan ang mga partidong dapat ay magkabangga sa eleksyon, magkasangga naman pala. Showbiz Tonight na tayo. Tila may sagot si Bini Aya sa paglilink sa kanya sa basketballistang si Kaylan Tiongson. Sa kanyang post sa X, sinabi niyang madalas ay unbothered siya sa mga issue. Pero this time, nasasaktan na raw siyang makita na pinagtatawanan online ang mga taong nagpapasaya sa kanya. Lately raw ay malaking tulong kay Aya ang kanyang friends, kaya hindi raw nila deserve ang hate. Marami rin daw hindi nakikita ng publiko, kaya hiling ni Aya maging mabait tayo sa isa't isa. Palitan ng pagmamahal ang galit at puot.
Kagabi lang nang maispatan for the second time si Aya sa game ng Rain or Shine kung saan naglaro si Kaylan. Sobrang Latina is the new trend. Yan ang bagong expression ngayon ng netizens para sa mga magagandang gaya ni Julia Barreto, Ashtin Olviga at Andrea Brillantes. Panoorin natin yan sa report ni Von Belinario. Sobrang Latina! Certified Latina na ba ang lahat? Kung babad ka sa TikTok, siguradong narinig mo na ito. Ang ganda-ganda mo. Gaya ng entry ni Julia Barreto. At kung Latina lang din ang pag-uusapan, panalo na riyan ng ating 2025 Reina Hispano-Americana title holder na si Dia Mate. Sobrang Latina! Super Latina rin sa ganda. Sobrang Latina rin ang vibes ni Ashley Olviga ng mutya ng Section E. Ang atake ni Ashley, finlex naman sa Instagram ni Maris Racal ang kanyang Latina look bilang si Gab sa seryeng Incognito. Say naman ng makeup artist si Anthea Bueno, si Andrea Brillantes ang definition ng sobrang Latina look. Ano nga ba ang meaning ng sobrang Latina? Sobrang Latina! Una yang pinatrend ng content creator na si Cesa Ball kung saan finlex niya ang magaganda niyang makeup. Muñeca! Latina! Gorgeous! And speaking of Latina, maglalabas ng kanta ang Nation's girl group na BINI at Spanish-Mexican superstar na si Belinda. Yan ang Blink Twice, but make it Latina. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Kung ang mga babae ay sobrang Latina sa ganda, ang mga lalaki naman may pa-muscle suot ang trending na white sando. Yan ang ichichika ko sa inyo mamaya. Pagbagsak ng asteroid na wawasak umano sa ilang syudad, ano nga bang tsansang mangyari sa 2032? At Blackpink Lisa, ikinwento ang nakakatakot niyang karanasan sa isang stalker. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV, ang lalaking nagbubuhos ng gasolina sa harap ng apartment sa New York, sa Amerika. Ilang saglit pa, sinilabad niya ito. Agad sumibat ang lalaking pasimuno ng pagsusunog pero hindi naman niya nasunog ang gusali. Hinahanap na ang suspect at inaalam ang kanyang motibo. Patay sa sunog sa Marikina ang dalawang babaeng magkapatid. Sinubukan silang sagipin ng kanilang ama na namatay rin. Hindi na halos makilala ang bangkay ng magkapatid ng matagpuan. Nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag at dulong bahagi ng bahay. Inaalam pa ang sanhi nito. Sa Tondo, Manila naman, sumiklab ang sunog na kinamatay ng isang lola. Bedridden at nag-iisa sa bahay ang biktima kaya hindi siya nakalabas. 5 bayang nadamay sa sunog at 8 pamilya ang nawala ng tirahan. Sinalakay ang isang karinderya sa Pangasinan na nabistong nagtitinda ng ulam na gawa sa karne ng aso. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Sa unang tingin, katakam-takam ang kilawing karning yan sa isang karinderya sa Bugalyon, Pangasinan. Pero natuklasang hindi pala yan ordinaryong putahe dahil ang pangunahing sangkap, karne ng aso. Popular itong tao dyan sa street na yan, yun sa Castro Street, yun sa Bugalyon. Kasi pinupuntahan talaga siya ng mga parokyano niya. 60 pesos daw ang benta sa kada order ng kilawin at adobong aso. Pero kahit may mga parokyano, marami ang bad trip sa putahing yan kaya naman inireklamo nila ang karinderya. Sinalakay ito ng mga otoridad. Timbog ang lalaking itinuturong nagluluto at naghahain ng mga putahing aso. Sabi niya sa amin, na hindi siya nagkakatay ng aso, meron nagsusupply sa kanya ng karne ng aso. Ang pagkatay ng aso ay ipinagbabawal sa ilalim ng Animal Welfare Act of 1998. Bukod dyan, posible ring maharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Anti-Rabies Act. Ang danger din po kasi nito is yung mga nag-handle ng aso mismo, nagtatay ng mundo. Lahat sila experts.
doon sa ating virus. No? Pero inuulit ko hindi po dati ina-advocate kapag under kaso, bawal po. Kung mapatutunayang lumabag nga ang salarin, makukulong siya ng 6 na buwan hanggang 2 taon at pagmumultahin ng 1 hanggang 5,000 piso. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Ipatutupad na sa Lunes ang hanggang 380 pesos per kilo na maximum suggested retail price sa karneng baboy. Pero exempted ang mga tinitinda sa mga supermarket. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Nitong mga nagdaang araw, umaabot sa hanggang 480 pesos ang kada kilo ng karneng baboy sa mga palengke. Sobra-sobra ang presyong yan. Kaya ipatutupad ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price para sa karneng baboy. Sa anunsyo ng DA, ipapako sa 380 pesos ang kada kilo ng kasim at pigi, habang 350 pesos ang liempo. Ipapatupad yan simula sa Lunes sa Metro Manila. 300 per kilo naman sa sabit ulo o presyo na ipapasa ng mga traders sa retailer. Ayon sa DA, resulta ito ng konsultasyon sa mga stakeholder. Giit ng grupong Sinag o Samahang Industriya ng Agrikultura, unanimous o lahat pumabor sa bagong MSRP. Ang mamimiling si Stephanie, ikinatuwa ang bababang presyo sa baboy. Mahal na po yung baboy. Gandang balita po yung kung bababa yung sa lempo. Malaking tulong na po yung 50 sa pagbaba ng baboy po. Ang may-ari ng karinderya na si Annalisa, isda, gulay at manok na lang ang putahe. Kaya tiyak magkakaroon daw ng baboy sa kanilang menu. Makabili na kami ng kahit 2 kilo, 3 kilo. Malaking bagay na po kung ibababa nilang presyo sa baboy. Makabinta na kami. Pero hindi naman natuwa ang meat vendor na si Reynaldo. Sobrang baba. Wala na ako ipasisweldo niya. Hindi na ako naghahanap buhay. Ayon sa DA, mag-iikot sila sa mga palengke sa mga susunod na araw. Hindi naman kasama sa implementasyon ng mga tindang karne sa supermarket dahil iba ang costing nito. Re-reviewin ng DA ang pagpapatupad ng MSRP matapos ang 1 buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Ni-reveal ni Blackpink member Lisa ang ilan sa uncomfortable encounters niya sa mga stalker. Sa interview ng Thai radio talk show na Woody FM, meron daw fan noon na nagpumilit na pumasok sa kanyang taxi. Pinasok daw ng stalker ang paa niya sa loob ng taxi para hindi ito masara. Natakot si Lisa ng sobra. Bukod dyan, nakwento rin ni Lisa na may mga nag-aabang na fans sa labas ng kanyang bahay sa South Korea. Kahit nga raw sa Los Angeles ay may stalker siya. Sabi ni Lisa ay na-appreciate naman niya ang pagmamahal ng kanyang fans. Pero sana raw ay respetuhin ang kanyang privacy. Susunod, mga naglalakad sa kalsada, nagsitakbuhan ng biglang magka-landslide. Binansagang city killer na asteroid pinangambahang bumagsak sa mundo sa 2032. Ano kaya ang posibleng epekto niyan at maiiwasan ba? At kaninong team ka sa Pa-White Sando? Team Andres o Team Rabin? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ang inyong napapanood ay ang kuha sa Sichuan, China. Nagtakbuhan naman naglalakad sa kalsada nang biglang gumuho ang lupa at nagbagsakan ng mga malaking tipak na bato. Muntikan pero wala namang nasaktan sa landslide. Lumambot ang lupa bunsod ng patuloy na pagulan. Bali-balita ang asteroid na posible raw tumama sa mundo sa 2032. Wawasakin daw niya ng ilang syudad, kaya ito ay tinawag na city killer. Base sa pag-aaral ng mga eksperto, nung 1 linggo lang, 3% ang tsansa ng pagbagsak ng asteroid. Pero sa latest data ng mga scientists, bumaba ang posibilidad sa 0.28%.
Pumunta raw kasi sa planetang Mars ang city killer asteroid at sa kabila niyan, patuloy itong minomonitor ng sayentipiko. Abangan, uso ngayon ang artificial intelligence na pa-white sando ng mga sikat habang meron namang mga no filter sa pagiging batak. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakapag-white sando na ba ang lahat? Achieve na ang mga pa-bicep. Suot ang white sando na nauuso ngayong pakulo gamit ang Artificial Intelligence o AI. Pero merong ilan na hindi na raw kailangan ng AI, gaya ni K-pop idol Mingyu. Narito ang report. Batak at looking perfect ang biceps dito ni Andres Mulak. Ganyan din sa isa pang picture ang co-star niya sa mutya ng Section E na si Robin Angeles. Talaga namang mapapa, OMG ka! Pero teka, gawang AI ang mga litrato na yan. Ito ang original white sando photos ni na Andres at Robin. In fairness, palaban din naman. Pero sino kaya ang pipiliin sa kanila ni Ashtin Olviga? Trending ngayon ang mga white sando AI pictures kung saan pwede kang magka-biceps in your dream. Gaya ng Eat Bulaga Trio host na sina Jose, Wally at Paulo. Batak din ang AI muscles ng comedian na si Lassie Marquez. Pero kung bet mo naman ay ang pang-Latina sa ganda, kaya rin yan gawin ng AI. Eto naman sina Pangs Panaga at Tots Carlos ng Creamline Cool Smashers. Marami ring na-shock at inakalang legit ang mga nag-trending na white sando photos ni Zaijan Haranilla. Pero kung white sando lang din ang labanan, aba, itabi nyo na dahil panalo na dyan si Mingyu ng 17. Hindi yan AI ha? Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid. Ano, mag-post ba ako na walang AI? Hinihintay na namin, sir, ang iyong entry. May AI. Kasi baka may iiyak kayo. May iiyak kayo. Hindi kailangan, sir. All natural yung kayo. Oo, pero inaabangan namin ang pasando ni Sir Ed. Gusto ko yung sando na mesh. Mesh. See-through pa. See-through. Sige sir, pag meron gagawin mo. Sa kanya na nanggaling yun. Sige, nagkakaluwa na tayo. Pero hindi, bago ang lahat. Tayo sa mabos natin. Uy, bago ang lahat, pakita naman natin si Sir Ed. May kita ba yan? May zoom. Parang gusto ko, ito ang i-AI natin pag ganito yung kagwapuhan ni Sir Ed. Yun. Matagal na yan. Parang kahapon lang, sir. Kahapon lang, sir. Kahapon lang yan. Sabagay, nga naman. Sige, mag-goodbye na nga tayo. Matutropa na tayo yan. Johnny, humupa ka dyan. At yan po, 45 minuto pag-imams malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghuwag ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Menos Baños, ako po si Nikki de Guzman. At ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi. Naka-on pa pala, Pende.